Buhay Pilipinas! Ni hao, I'm China. Konnichiwa. 안녕하세요. 나는 South Korea입니다. Namaste. Good morning, Pilipinas. Ako taga-India. Ako Habibi. 사와디카. Asian regionalism. Ang Asian regionalism ay tumutukoy sa kolektibong pagsisikap ng mga bansa sa Asia na palakasin ang integrasyon, kooperasyon at pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng isyu sa politika, ekonomiya at lipunan. Layunin nito na palakasin ang pagkakaisa, katatagan at pag-unlad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagtugon sa mga karaniwang hamon at paggamit ng mga magkakasamang oportunidad. Ang Asian regionalism ay pinangungunahan ng pagkilala ng mga bansa sa Asia upang magkaugnay at magtulungan, at ang pagtutulungan nito ay magdudulot ng mutual na benepisyo. Ito ay nakabatay sa mga prinsipyo ng dialogo, respeto at pag-unawa sa pagitan ng mga bansa, anuman ang kanilang mga sistema ng pamahalaan, kultural na pinagmulan at pagkakaiba ng kasaysayan. Itinatag ng mga bansa sa Asia ang mga regional na organisasyon tulad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang layunin ng ASEAN para sa Asian regionalism ay ang pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaunlad ng tao, pagpapalakas ng seguridad at kapayapaan, at pagpapalawak ng ugnayan sa ibang rehiyon. Ang ASEAN ay naglalayong magatid ng mas magandang buhay at oportunidad para sa mga mayayaman na mga kasapi nitong bansa at magpalawak ng posisyon nito sa pandaigdigang komunidad. Ang bansang China ay kilala bilang isa sa mga pinakamalaking tagagawa at tagapadala ng mga makinarya sa buong mundo. Ito ay dahil sa malawak at malakas na industriya ng pagmamanupaktura ng bansa. Ang bansang Japan ay kilala sa mga kontribusyon nila sa larangan ng teknolohiya na ibinabahagi sa buong Asya. Ang mga produkto at teknolohiya ng Japan ay ginagamit at kinikilala sa buong mundo. At sila ay nagiging modelo para sa iba pang mga bansa sa Asya. Ang South Korea ay kilala sa kanilang masasarap at kakaibang pagkain na naibabahagi sa buong Asya. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagmamalas at pagkain bilang isang paraan ng pagkakaisa at pagkakaugnay ng mga kultura sa rehiyon. Ang bansang India ay kilala sa kanilang kahalagahan sa sektor ng petroleum, langis at mga pampalasa. Sila ay malaking importer ng langis at petrolyo at mayroon silang strategic petroleum reserves para sa patuloy na supply ng enerhiya. Ang Thailand ay kilala sa kanilang malawak at epektibong sistema ng transportasyon na nag-aalok ng iba't ibang mga pagpipilian para sa mga lokal at dayuhang manggagawang Pilipino. Global media cultures refers to the shared beliefs, values, practices, and artifacts that emerge from the use and consumption of media across the world. It is a result of the globalization of media industries and the widespread disseminations of media products and technologies, which have enabled people around the world to access and participate in a common cultural experience. Back in the day, we had been so accustomed to seeing young kids scattered in every corners of the street, playing sort of games. We all used to play as well as time goes by. There had been drastic change to how children interact with one another.
Kumusta ang araw mo, mahal ko? Which now has transformed to the use of gadgets. From the usual traditional mode of learning to then the implementations of online and modular classes. Lastly, they use a forever reliable radio, which happens to main source of information and entertainment. It has been innovated as people have already used smart TVs and other modern devices to access anything for more entertaining than what can be heard through the sounds from the radio. ESRB 107.5 Radyo Aktibo. Even the employment industry, where we were so used to walk in to submit and forward our application. It has been innovated through the use of technology, or a lot of application processes are already done online or via phone call.